Ito ay tungkol po sa diabetic foot at ito po ay komplikasyon ng isang taong may uncontrolled sugar, no? And ito ho ay nakaka-affect sa feet ng mga taong may diabetes. At ito ho ay kadalasang nag-a-arise due to poor blood circulation and nerve damage. Ang tawag ho natin doon ay neuropathy, which are common sa taong may diabetes na kadalasan ho ay cause ng number 1 ho is pagka may foot ulcer. Ibig sabihin ho ay may sugat ang ating feet, often due to na pressure or na trauma. And they can become infected at hirap hong mag-heal. Also, sa mga taong nagka-infection dahilan ho sa poor blood flow. And at the same time, may neuropathy ho. Sira na yung nerves that can make infections more severe and harder to treat. Kaya ho ito, sa natural na tao, ang nagkaka-infection ho, ay madaling gumaling. Pero sa tao hong may uncontrolled sugar, pag nagka-infection ho, ay mahirap hong pagalingin dahilan sa poor na ho ang blood supply doon sa feet or sa lower leg ng pasyente. At ang mahirap po dito kahit na ho bigyan nyo ng antibiotic ang pasyente because of the poor blood flow papunta sa foot and lower extremities, mahihirapan hong makarating yung antibiotic doon sa area, no? Because of poor blood supply. Meron din ho tayong tinatawag na Charcot foot. Ito ho ay isang kondisyon wherein yung bones natin sa paa ay humihina at nagko-collapse due to neuropathy. Kasi nga ho sira yung mga nerves. At gangrene, severe infection or poor blood flow can lead to tissue death. Pag sinabi hong gangrene, may mga patay na tissue na ho doon or skin. Sa extreme cases po, require amputation. So, wag na ho tayong umabot sa ganoon, no? Yung mga napuputulan ho ng paa dahil sa wala na hong blood supply, patay na rin ho yung mga nerves, wala nang pakiramdam, at kadalasan ho ito nangingitim. So, pag nag-start na hong mangitim, ibig sabihin ho, medyo patay na yung tissues, pati ho yung nerves doon sa area na yun, no? And preventive measure ho natin includes regular foot inspection. So, kailangan ho, chine-check ang paa everyday, pati ho ilalim. Kasi nga ho, minsan, may sugat na ho sa ilalim ng paa, but hindi ho alam ng pasyente. Kasi nga ho, manhid na yung paa, no? Kailangan din ho ang proper footwear. Ibig sabihin ho, dapat ay pinipili ang sinusuot na shoes or slippers. And sa may foot ulcer ho, sa may sugat sa paa, doon ho kadalasan yan nangyayari sa mga high pressure areas. Poorly fitting shoes. Minsan ho, yung sapatos na suot masikip. At minsan ho, hindi man masakip, yung style niya, naiipit ho yung mga daliri, no? So dapat pipili kayo ng shoes or slippers na tama lamang ho ang luwag at sikip sa inyong paglakad. Huwag ho yung mga naiipit ho ang inyong big toe at saka yung little finger ninyo. So make sure ho na komportable yung suot ninyong slippers or shoes. And yung sugat ho or ulcer can become infected ho kasi, leading to severe complication. And try to see to it na pag may open wound ho kayo doon, kailangan nyo hong linisin yan, hydrogen peroxide, then betadine, then cover it
with sterile gauze and takpan ho ng micropore or tape. Ayun ho, kailangan takpan kasi yung ulcer ho may become infected. Pwede hong ma-infection kung naka-open lang ho yan. So tandaan nyo ho, basta open wound, may sugat, no? Tas open yung sugat, kailangan nyo ho yung takpan. And hindi ho basta-basta takip ng kung ano-ano lang, no? So kailangan ho aseptic technique, yung the way nyo hong linisin, patakan nyo lang ho. At hindi ho pwede yung kukuha kayo ng bulak, tapos ikukuha nyo ng agua oxinada and betadine kasi ho yung bulak nyo hindi sterile. Sabihin, pag hindi sterile, may germs ho yun. So, kung may sterile cotton ho, okay lang. Pero kung wala hong sterile cotton at natural na cotton lang po yan, ipatak nyo na lang ho. Huwag nyo nang ilagay sa cotton. Then, medyo patuyuin ho ng kaunti at wala na ho kayong ipupunas doon sa ulcer or sugat, no? Tsaka ho ninyo takpan ng sterile na gasa or sterile gauze. At ang hahawakan nyo ho sa sterile gauze, yung sa ibabaw lamang. Yung sa ilalim na ipandidikit nyo sa sugat, kailangan ho, hindi ho nadikit yan sa kahit na ano at hindi nyo ho nahawakan dapat, no? At tsaka nyo ho takpan ng micropore tape para ho hindi matanggal, no? Tandaan nyo ho, basta open ng wound, kailangan ho takpan ninyo ng sterile na gasa, but before ninyo takpan, kailangan nyo hong linisin, ha? And syempre ho, yung mga ulcer na yan or sugat can become infected, leading to severe complication. Kailangan ho, chinecheck ninyo ang inyong paa kung meron hong mga cuts, may mga blister, ibig sabihin yung parang may umbok na may tubig sa loob, no? Or any other changes. Then sabi nga natin, you have to clean the wound with appropriate solution and dressing. Now, sa kaso ho ng infection, ayan ho, kadalasan bacterial infection, nanggagaling ho doon sa ulcer or small cuts. Posible din hong fungal infection. Nangyayari ho ito due to moisture sa loob ho ng shoes or between the toes. Sabi nga natin, hindi ba, kailangan ho meron kayong at least 2 shoes man lamang. Para ho, halimbawa, ngayon, pag uwi ninyo, nabasa ho ng ulan yung inyong shoes. So, sometimes ho, hindi pa yung tuyo, kinaumagahan para gamitin nyo uli. So, kailangan ho, may another pair of shoes ka para yun ho ang gamitin. Huwag ho kayong magsusuot ng basang sapatos, no? Kasi ho, maghapong nakakulog doon yung paan nyo. Then, ano ho yun? Reason para makakuha kayo ng bacterial or fungal infection. Tandaan nyo ho, ang bacteria at fungus at iba pa hong mikrobyo na tumutubo ho yan basta meron hong basa or moisture. Kailangan ho tuyo. And kadalasan ho nagkakaroon na ng nerve damage. So meaning, nawawalan na ho ng sensation or nawawalan na ho ng pakiramdam doon ho sa areang yon. At minsan ho merong hindi pansin na fracture, no? Unnoticed fractures. At because of repetitive stress over time, pwede hong magkaroon ng mga small injuries na kakapagpahina ho ng buto. Kailangan din ho ng protective footwear. Special shoes ho ito to embrace yung stability ng foot. And kailangan din ho ng pahinga. Limit ho ang weight-bearing activities to reduce stress on the foot. Kailangan ho pag ganun, may pahinga ho kayo. Hindi ho pwedeng araw-araw medyo sugat na, tas ilalakad nyo pa ho ng ilalakad, no? Sometimes umaabot ho yan sa pagkakaroon ng gangrene. Pag sinabi ho natin gangrene, severe infection po yan, no? Pagka ho hindi nagamot or poorly managed ulcer, bawahan ho, naka-open lang, no? Tas susuot pa ho kayo ng basang sapatos or tsinelas, no? And but before kayo engage with mga support groups, kayo mismo sa sarili ninyo
should have patient's education at numero uno ho, control ang blood sugar, no? Pag sinabi ho nating neuropathy, ibig sabihin ho, apektado ho ang nerves. Ano ho ba yung nerves? Yun yung responsible for sensation, pakiramdam. Particularly ho sa feet and legs. Diyan ho kasi nangyayari yung poor blood supply and sira na hong nerves. Nagkukos ho yan ng numbness, manhid, tingling, para hong tinutusok-tusok, and minsan ho pain, masakit. So be aware, pagka meron ho kayo niyan, ibig sabihin ho, meron kayong neuropathy. So tinutusok-tusok, pain, and manhid, numbness. So sign ho yan ng neuropathy. And yung pagkawala ho ng pakiramdam, naglilid ho yan sa increased risk of unnoticed injuries and infection. At kadalasan ho may pain na rin yan and discomfort na nakaka-interfere na ho yan sa mobility and quality of life ng tao hong may diabetic foot. And ang management ho dyan, of course, is kailangan ho siyempre ng pasyente ang pain relief and medication para ho ma-manage yung neuropathy. At kailangan ho ng regular inspection and foot care attention to any injuries. Sa mga areas ho kasing ito, sa paa at sa lower leg, slow ho ang wound healing dyan. Kasi nga ho, reduce ang blood circulation. Meaning, yung wounds and ulcer take a longer time to heal. Tagal hong gumaling. At ayun, syempre ho, pagka ho matagal gumaling, increase ho ang risk of amputation, no? It might lead to gangrene and necessitate amputation, no? Huwag na ho tayong umabot sa ganun. Syempre ho, kailangan ng lifestyle change. If you are a smoker, ayun ho, no? Stop smoking and you need to manage your cholesterol and blood pressure. Kasi dagdag pa ho yun sa factor tulad ho ng uncontrolled sugar. Kung naninigarilyo pa ho kayo, then taas pa ho ang cholesterol ninyo, nakadagdag pa ho yan. And uminom ho ng mga drugs to improve circulation and manage vascular health. So, kaya nga ho, kailangan ninyo ang guidance ng doktor. Especially, pag nakita nyo na ho, may sugat na ang inyong paa at matagal-tagal na ho na hindi gumagaling. So, once nakakita ho kayo ng sugat sa ilalim ng inyong paa, magpa-doktor na po kayo agad, no? Magpa-doktor na po kayo agad, no? Alam nyo naman ho na sa mga diabetic patient, marami hong napuputulan ng daliri, puputulan ng paa, merong above the knee, merong below the knee, amputation, At ang mga foot care routine, inspect nyo ho ang foot or feet ninyo daily. So look for any cuts, for any blister, or any signs of infection. And wash your feet daily. Gumamit ho ng mild soap and water. And kailangan ho i-dry ninyo thoroughly. Pati na ho yung in-between ng fingers ninyo, no? Kasi ho, pagkabasa yan, hindi ninyo dry up. At ang footwear ho, kailangan ho properly fit. At sometimes, kung kinakailangan ho ng specialized shoes, ayan, consider ho a diabetic shoes or orthotics. Recommended ho yan ng mga healthcare provider. Risk factor ho for complication, siyempre ho, pag mataas ang sugar ninyo, mas nakaka-accelerate ho yan ng nerve damage and nare-reduce ho ang body's ability to fight infection pagka mataas ho ang sugar. Yung naninigarilyo ho, nakaka-impair ho yan sa circulation and nakaka-increase ng foot problem.
And obesity, pagka ho obese kayo, mataba, yung excess weight ho, syempre ninyo, nakakadagdag ho yun doon sa pressure sa paa ninyo. Syempre ho, kung mas mabigat kayo, mas mabigat ho yung nakakadagan doon sa inyong legs and paa, no, feet. Sometimes kung kailangan ho tinatanggal yung mga dead or infected tissue from ulcer and surgical procedure para ho ma-improve yung blood flow in the cases of severe peripheral nerve disease, no? Pag nag-i-inspect ho kayo ng inyong paa, kailangan nyo hong gumamit ng mirror para ho makita ninyo yung soles ng inyong feet for any ulcer or any abnormalities. And i-feel nyo ho yung temperature ng inyong paa with your hands to detect if there is any unusual warmth or coolness. Kailangan ho yung normal. Pagka ho malamig, ibig sabihin ho yung blood flow hindi na umaabot doon. Or kung dati naman na ho kayong may diabetes, ang sugar ho ninyo dahan-dahan, if ideally every 3 months nagdi-detox ho kayo, mas controlled po yan kaysa sa hindi kayo nagdi-detox. Because sabi nga natin, ang root cause pa rin ho ng diabetes is still what? A dirty liver, a fatty liver, no? And gallstone. So dyan pa rin ho yan babagsak. And sa mga diabetic patient ho na hindi maibaba ang kanilang sugar, bisitahin niyo ho kami sa clinic, meron ho tayong protocol para dyan, no? And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. So, now na po, huwag nyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. Gawin nyo na hong pangregalo sa itong Pasko ang ating sabon at ang ating hong kape. Huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano pa hong pangregalo. So, mamili na ho kayo ng ating IV anti-aging soap and IV whitening soap plus our coffee. Kasi ho pag dating ng Pasko, baka ho ma-out of stock tayo sa dami ho ng nag-aabang at sa dami ng bibili. IV mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 3670. Doktora, umiinom po ako ng vitamin B complex, B1, B6, and B12. 500 mg, 60 tabs. 60 tab lang po binigay ng doktor. Pwede ko po bang i-continue at calcium? Yung sa B complex o pwede, no? Kasi water-soluble vitamins lang ho yan. But yung calcium ho, very critical ho yan. Kasi ho, lalo na pag synthetic, hindi ho masyadong na-absorb. Kailangan ho niyan may vitamin B and magnesium na kasama. But kahit na nga ho meron, minsan problema pa rin ho ang absorption. Pangit ho kasi ang komplikasyon yan. Pag hindi na-absorb, magiging kidney stone ho yan and also dadagdag ho yan sa atherosclerosis, bara sa ugat. So hindi ho simple pag hindi siya na-absorb. Kayo ho ang gagawa ng sakit sa inyong sarili. So, kuhanin nyo na lamang ho. Yung calcium, huwag nyo hong ituloy. Kuhanin nyo na lamang ho sa natural source, which is, isa ho sa richest source, of course, is malunggay. So, yan lamang ho ang kainin nyo araw-araw. May mga, marami na ho ang calcium na makukuha nyo dyan. No? Dan tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412,
0925-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.